Shere bari kondala bari ashara bari asal. Rabaya shondele bari ashere kabala la bari ashakala la bari asara bala. Lara ya shendela ria sara bari asandala bakala bari ashendela ria. Ori asandala bari ashikara bala la basandala ba. Ori asara bakala la bari ashendela bari basara bakala basa. Rabaya sendela bakari basandala bari ashara. Ori asakara bari ashendela bari ashara bakala. Ola la sanda yasha. Labaya sendela makana naman. Karama sadama yashona makaniya la la. Dalabari karama sayala se. Labara samaya la yashera maka. Lava sakala yashera masa. Lava sika lama elaria sema. Raya sela kaya shendala raya sarama. Laraya sikama laya shimala la mama. La barasama shikama la sala yashe. La yasekamona la yashira la 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 ba. Ya la la ba kereri ya wala ya. Leria la monica la 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 ma candidi la. La raya sendeli le baria shira ba kala la baba sendele. Laria sandale caria shira la Maria sere Maria la la ma. Laria sera la rabaya se kana la rabaya she. Laraya sendele ria la basakara la la ma. Laraya la la baba kana ne. Laria sere laria sana la Maria shira la. Riamalaya shira la ria shira la rabaya shira la ma. Ria shikala la raya la baba ya de kirima. Yara la 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 kara la 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 ria la wakina ria shiri ria. La ria la semani kaliria la ria la ria sene bakalaria shiri dama. Loro bosene makala rama sindeli karia shiri balare. Rabakala ya she la ria sundili bakarala ya shiri balaraba. Larabaya sakalaria shiribilaria sikaralaba. Larabasunda la kalaya shibalaria sorobose. Laria serelebaria shendelere bekasalarababa. Rabaria yalara yalaya sharalaria siribelalababa yashirebara. Laria corelaria sherebalalaba sendelalabaria sherana baba baba. Marasana maya sherelalababa. Maralalababa sendelabakalalaba. Morosomola mama malalalaba salaba. Laria serebakalalaba makanele mama. Riala baba sikanana malaria sherelalaba salaba. Riala rabaya shira la maria shira la rabaya shira la ribasanda. La raya sera la rabaya se la raya sikara la raya shira la rabaya sera la basanda. La raya shira la raya shenda la raya sera la raya shenda la basanda. La raya la raya shira la maria sanda rabaya shira la raya sara baba basanda. Raya la yashera la raya sanda la baria shera bakala reba sanda reba yashera la reba sande. La raya shera baraya sakara la reba yashera la reba yasara bala reba se. La raya she la raya sera bakala reba yashika la reba yasara bakanda la baya se. Raba yasera la baria shenda la raya sara bakala la shenda la reba shenda la raya sera bakanda.
Raya shera la ria sara balaria sikara la ria shenda la baria sara la baria se. Rabaria shikala rabaya shikara la baria shenda la baria seria shera la rababa. Raya sakara la ria shera la rabaya shikara la baria sara baba. Rabaria shera la baria sakara la baya shenda la rabaria se. Rabarasa karalaria shera la rabaya shera la rababa shenda la rabaria se. Rabaria shera la rabaria sakara la baba karala. Moria sundilir baraya shera bala. Karala baba ya shera. Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Sige, palapakan natin si Lord. Ang atin pong tagapagturo ngayon, kasama po sa ating curriculum, ang basic psychology na ituturo po. Siyempre, dapat graduate ng psychology. Si Eric, Pastor Eric Laping. Woo! Psychology graduate. Rai, paki-live. Okay, so tayo po ay mag-start na. So konting ano lang po, introduction, no? Para at least may ano lang din tayo. Ayun. So kasi ang tagal na po akong gumraduate sa psychology. So from ano na kaya tayo, 26 years na. Mukhang limot ko na nga yung iba, Pastor. Okay. So I graduated with a Bachelor of Science in Psychology from Adamson University in October 2000 as a magna cum laude. Oy, biro lang. Naniwala agad. Char lang. Okay. Sana. Ayun. I completed my practicum as a counselor at the Guidance Counselor's Office of Adamson University. And I also finished my practicum as a psychometrician at Manila Doctors Hospital, Human Resources Department, where we administered psychological tests, IQ tests, and interpreted the results. And in addition, I completed practicum training at Fundación de Damas de Filipinas, an institution of children with autism, Down syndrome, ADHD, and other special needs. And I also had a practicum experiences at Hospicio de San Jose, working with children and elderly residents in a home for the aged. And furthermore, I completed a short practicum at Philippine General Hospital, Ward 7, under clinical psychology, where I was exposed to patients with schizophrenia, bipolar disorder, and various mental illnesses. So, yun yung mga trainings ko bago ako gumraduate sa psychology. And actually, hindi po siya madali. No, akala ko nga noon is napakadali lang mag-psychology. Hindi pala, mahirap. And siguro isa sa mga mahirap kalimutan sa psychology pagdating dun sa sa Ward 7. Ito yung mga pasyente na may iba't ibang klaseng sakit ng sa mental illnesses, no?
yung schizophrenia, bipolar, may mga, ano pa ba, yung mga nervous breakdown. So, yun talaga, merong iba kasi mga drugs related, kaya nagkaroon ng problema sa isip. At yun po yung talagang makikita mo yung tao talaga na kailangan din talagang tulungan. Pagdating kasi sa mental illnesses, kawawa po talaga yung tao. Pero sa atin, di ba, sa tayo bilang mananampalataya, naniniwala tayo by the blood of Jesus, no? Na gagaling yung tao, of course. Pero ginagamit din tong mga platform ng psychology para makapag-administer ng mga tamang gamot. Ayan, so basic psychology, so understanding the human mind and behavior. So, ito po ay, ang ibig po sabihin ng psychology, the word psychology comes from the Greek word psyche, soul or mind, logos, study or discourse. So, originally psychology literally meant the study of the soul, and over time its meaning shifted to the study of the mind and behavior. Yon. So bakit nga ba kasama to sa ating basic itong psychology dito sa BBS? So since tayo po ay most of us no ay nag-handle ng mga tao, iba't ibang personality. So dito po mas magkaroon tayo ng ideya na hindi po lahat ay katulad po natin ng personality. May magkaiba-iba. So later on, magkakaroon tayo ng mga activities para po mas maunawaan natin na bakit nga ba itong taong ito ay ang hirap pakisamahan, ito naman napaka-ingay, ito naman napakatahimik. So, iba't ibang pong personality. Next slides is what is psychology. Again, psychology is a scientific study of behavior and mental processes. It explores how people think, feel, and act. Okay, so yung pag-aaralan natin dito yung mind, emotion, behavior ng tao. So yun po yung pinaka-basic po. So purpose dito is intindihin kung paano tayo nag-iisip or nakakaramdam at kumikilos at kung paano naapektuhan ito ng environment, experiences, at yung personality natin. So bilisan ko lang kasi medyo mahaba. Pag may mga tanong mamaya na lang. So main areas of psychology, thinking, emotions, behavior, and environmental experiences. So pagdating po sa thinking, ito yung sinasabi na cognition. So ito yung process ng pagkuha at paggamit natin ng information. So example po kung paano tayo nagde-decide, nagre-recall ng mga memories at gumagawa ng plans. So dito po nangyayari yung sa thinking. And sa emotion naman, alam naman natin ito, malaking role pagdating sa decision making and relationships. And behavior, ito yung visible actions or results ng thoughts at emotions natin. And environment and experiences, so malaking effect nito sa surroundings at mga past experiences natin at behavior natin. So, example po, growing up in a loving family versus chaotic environment. So makikita po natin yung tao pagdating po sa environment and experiences, lalo na kung siya ay lumaki sa ito yung family, no, very loving, very, kumbaga, na-appreciate, kumbaga nandun talaga yung isang typical na pamilya, no, o sabihin natin yung maayos, no, yung word na maayos, compared doon sa chaotic na environment. Pag lumaki ka doon sa talagang chaotic na environment na magulo, definitely na mayroon tong epekto sa iyo. So malaking factor po yung environment. And next slide is why is studying psychology is important. It helps you understand yourself better, improves how you deal with other people, and promotes better mental health and useful for education, work, and relationships. So, yan. So, yan po yung bakit kailangan natin pag-aralan ito. So, yan po yun. Okay, next slides. So, biological basis of behavior. So, ito po yung brain, the nervous systems, and the hormones. So, ito po yung mga biological, no? Kaya po mayroon tayong mga iba't ibang klaseng behavior. So, ito po yung mga factor, yung brain natin. The brain is the center of everything we do, think, and feel. So, kasama po dyan sa brain,
Medyo ano na to, kailangan ng ano ng mga medical related cerebrum. So ito po yung part of the brain na responsible for higher thinking, memory, and pagdating sa decision making. Okay, ito po yung halimbawa po kapag nag-aaral ka ng math, no, nagsosolve ka ng problem, ginagamit mo ang part ng brain mo na cerebrum. So kapag naalala mo yung mga, di ba may mga tao na naalala lagi yung birthday ng kaibigan, yan. So trabaho ito ng cerebrum. May mga tao talaga din na hindi sila di nila, nakakalimutan nila yung mga ganung event, yung mga months. Ayan. And other is cerebellum, balance at coordination. So controls, balance, and coordination. Halimbawa po dito, yung kapag nagbabike ka, ito yung balance. So ginagamit mo yung cerebellum. Okay? Ito yung nagko-control ng balance mo. So yung part of the brain. So pagka may problema yung part na yon, so definitely may effect doon sa sa balance. And ano pa? Ayan. Kapag nagpe-perform ka ng dance steps or sports, so talagang yung iba likha na talaga yung yung magaling sa mga dance. Even doon sa sa sports moves, like sa basketball, pag nagdi-dribble or pag nagba-volleyball ka, yung pag-spike, 'di ba? So ito po ang tumutulong na part ng brain cerebellum para maging maayos yung coordination. And the limbic system, ito yung emotions and motivation. Sabi nga dito, ito yung amygdala. Ito yung, dito po yung fear. Yun, dyan po makikita sa limbic system. So kapag nanonood ka ng, let's say, na nakakaiyak na pelikula, so bigla kang, yung emotions mo ay nagiging malungkot. So part po ito ng limbic system. Ito yung nagre-regulate ng emotions mo. So kapag nagkaroon ka ng inspirasyon naman, para mag-aral ng mabuti dahil gusto mong makapasa sa exam, sa mga estudyante, ito ay dahil sa motivation na pinoproseso ng limbic system. So kapag nakaramdam ka ng takot, halimbawa ay ako takot ako sa aso. So ito po yung limbic system, no, na tumutulong, na nagko-control ng reaction mo. Okay. So part po ng nervous system. Ayan. The central nervous, the CNS, the central nervous system, brain and spinal cord. So dyan po yun. Halimbawa po ay, di ba pagka napasok po tayo, biglang nagre-react agad yung katawan natin. So yun yung, yung central nervous system natin. Kasi nandun yung connected yung mga nerves, no? Nagre-react. Kaya nga, pag napasok ka, anong reaction mo? Ididiin mo palalo yung kamay mo? Siyempre hindi. Siyempre masakit nagre-react na nga yung katawan mo. Yung CNS mo, para tanggalin. Okay? So pagka walang response at inanon, so may problema po yung tao. And peripheral nervous system, which is the PNS. So lahat ng nerves sa buong katawan ay, ito halimbawa, nerves na nagpapadala ng mensahe na mainit nga, no? Yung, let's say, yung tasa ng kape. So, dadalhin dun sa utak na mainit. So, kaya nga yung reaction mo, tatanggalin mo. Okay? So, doon po yung tinatawag na PNS, the peripheral nervous system. And the somatic system, ito yung voluntary movement. Ito yung controllable, no? Pag nagta-type ka ng keyboard, okay? Pag yung nagdi-dribble ka ng bola sa basketball, so ito dito yung yung voluntary movement. And autonomic system, involuntary functions, no? Hindi mo ito kontrolado. Let's say yung heartbeat, siyempre, hindi mo yung kontrolado. Tuloy-tuloy yun. Kasi kahit na natutulog ka, nagpapahinga ka, ano ba tawag doon? Nagbibit. Tumitibok. Tumitibok. So, pwede mo siya kinokontrol. Pwede ba natin makontrol yung heart? Na hindi, uncontrollable. So, yun yung tinatawag natin na autonomic system, which is the involuntary functions. At kunyari, paghilab ng tiyan mo kapag nagugutom, nakakontrol mo yung paghilab ng tiyan, syempre hindi.
At lalo naman yung paghinga. Uh, siguro in a seconds, kasi nga, may mga, di ba, yung mga diver, no? O yung mga mahilig sa, nagpipigil lang ng hinga. So, pwede po yun. Pero, seconds or minutes. Okay. Sa loob ng autonomic system, so nandyan po yung, medyo maliit, nababasa naman, Ayun pala, nababasa. Oo, sympathetic nervous system. Ito yung alert mode, no? Alert mode, yung, halimbawa, kapag may, hinahabol ka ng aso, bumibilis yung tibok ng puso mo. At pagka ganon, anong reaction? Pinagpapawisan. So pag kinakabahan, ganon din. Or nanginginig yung boses mo pag kinakabahan. So, yan po yung sympathetic nervous system. Malalim ba masyado or okay lang? Nahusundan? Okay. Para sympathetic nervous system, ito yung rest and digest. Ito yung calm mode, yung kalmado ka. No, halimbawa, pagkatapos kumain, bumabagal yung tibok ng puso at tumutulong ito sa digestion. So kapag nakahiga at nakarelax naman, bumaba yung stress, nagiging kalmado ang katawan mo. Okay, so in short, yung CNS, kanina, yung central nervous system, ito yung utak, spinal cord, dito po nagpoproseso. PNS, lahat ng nerves, ito yung mga messenger natin sa katawan, the PNS. And the somatic, ito yung kusang kumikilos, and the autonomic, ito yung automatikong kilos or sympathetic, the alert mode, and the parasympathetic, the relax mode. Okay, next slide. So biological basis of behavior, ito po yung brain nga, nervous system, and hormones. So may factor din po yung hormones, let's say, ito yung para sila yung chemical messenger na galing sa endocrine glands. Malalim po ba? Endocrine glands. Sila ang nagpapadala ng signal sa katawan na nakakapekto sa ating mood or energy or behavior. So yun po yung mga hormones. Ang tawag po doon hormones. Kaya minsan yung tao, pagka yung mood ay moody or mababa ang energy or yung behavior kakaiba, so may something doon sa hormones. And number one is the adrenaline. Ang adrenaline or epinephrine, ito yung alert and ready for, halimbawa po ay tumawid ka, no, sa highway, at habang tumatawid ka, muntik kang masagi, no, ng sasakyan. Hindi mo napansin na may motor pala. So that's why yung yung adrenaline, bumibilis ang tibok ng puso mo, no? At yung reaction mo, syempre, handa kang tumakbo at gagawa. Kaya nga yung reaction mo kaagad eh. Ito yung automatic na reaction mo eh. Yun, let's say sa sports din, pwede rin yun, no? Tumataas yung adrenaline, kaya medyo medyo parang alerto ka. Okay? So dopamine, ito yung tinatawag na part ng hormones is the pleasure and reward. So halimbawa kapag nanalo ka or may something na ito yung yung reward feeling eh, or anong pinaka the best example dito? Yung mayroon kang, o kaya pumasa ka sa exam, or sa lalaki, or sinagot ka ng girlfriend mo. So yun yung dopamine. Ito yung pleasure and reward. No? Tumataas po yung dopamine. Yan. Kaya nagiging mas motivated ka pag nag-release yung dopamine. And the serotonin, which is the regulates mood. So halimbawa po kapag mataas yung serotonin, masaya at kalmado ang mood mo. And kapag mababa naman, pwedeng maging sanhi ng, syempre, yung lungkot or depressed ka pag mababa yung serotonin. Kaya nga, diba, sa natin, pag ang tao ay laging masaya, more on talagang siya eh, yung serotonin mataas, no? Sabi nga nila, ito yung pinaka yung natural medicine ng katawan natin eh. No? Pag laging mataas yung serotonin mo. And sige, cortisol, the stress hormone. So kapag may, kunyari, exam, no, parang nagiging alerto ka or kinakabahan ka, so tumataas yung cortisol mo at kasi kinakabahan ka. And kapag lagi naman po ding mataas yung cortisol, ito rin po ay hindi maganda, no? Nagkakaroon ka ng chronic stress. So pwedeng magdulot ng pagod, hirap kang matulog,
no? Yun po yun. Yun yung may kinalaman po yung cortisol, yung stress hormone. And the oxytocin, the love and bonding hormone. So, ang ano nito ay nakakatulong sa, yung nga, sa tiwala, yung attachment, bonding, di ba? Example na niyayakap ka, no? Ng, kunyari, ng asawa mo or ng magulang mo, ng anak mo, yun yung ano, tumataas yung oxytocin mo, which is the love and bonding hormones. And ano pa ba? Okay, melatonin. Ito naman yung melatonin, siyempre ito yung sleep hormone. So pag, yun nga, pagka yun, medyo hindi ka makatulog, no? Nagkaroon ng, kumbaga pag mababa yung melatonin mo, kaya parang ano ka, gising, kang alerto, dami mong iniisip. So ito yung sleep hormones, endorphins. Sige, ano na natin, testosterone. Ano na ba, estrogen. Testosterone ito yung sa lalaki, estrogen sa babae. And, okay, next na tayo, next slides. So learning memory, major types of learning, classical conditioning, no? Ito po yung learning na natututunan natin through association. So halimbawa po kung lagi kang, yun nga, nagkakaroon ka ng phobia dahil sa kagat ng aso, so next time talagang nagkakaroon ka ng takot, kunwari nakakita ka lang ng aso, hindi naman siya nangagat, pero dahil sa ano mo, na condition na yung utak mo na, ay, nangagat to. Kaya nagkakaroon ka na ng fear. So yung association of the dog, nagkakaroon ka na ng fear. So classical conditioning. And operant conditioning, ito yung natututo dahil sa may reward and punishment. So usually ginagawa rin to sa mga animals or sa mga bata, no? Reward and punishment. So pag may nagawang mabuti, re-reward, pero pag may nagawang mali, punishment. So effective po yun na klaseng learning. And the observational learning is natututo sa pamagitan ng or nanonood ka, ginagaya mo, halimbawa, di ba, yung bata, pag tinuturuan mo ng asal, di ba, yung po at opo, no? So, yun po yung pinapakita. Kaya nga, di ba, sa bahay, ang mga magulang, laging po, no? May laging kadugtong na po. Kasi doon po natututo yung mga bata. Tawag po doon, observational learning. Okay? So memory, ang memory naman ay kakayahan ng utak na mag-store or mag-retrieve ng mga information na natutunan natin. So stages of memory, nakalagay po dyan, encoding. Ito yung taking information. So ito yung unang step ng pag-convert ng information mula sa ating mga senses, na, like yung nakikita natin, naririnig, naramdaman. So pupunta ito in a form sa ating utak, napaprocess ito sa utak. Ito yung encoding. Katulad nito, nakikinig tayo ng lecture or nagsusulat ng notes. Ito po, ang tawag po dyan, encoding. Storage. So, keeping information in the brain. So, dito nakastore yung information para magamit in the future. So, pwedeng short term, or saglit lang, or long-term memory, yung pangmatagalan. So, that's why, no, yung may mga memory na nakastore na matagal na at naalala mo pa din. So, nakastore po dyan sa ating diyan po sa storage. So retrieval naman, bringing back information when needed. So ito yung informasyon na yung mga, let's say yung pinag-aralan mo, ito yung mga naalala mo na, katulad nito, no, itong topic na to, sobrang tagal na eh. Hindi ko na nga ito napapractice actually. Sige. Ano ba? Types of, ano na lang natin ito, lagpasan na lang natin. No? Types of motivation. Okay. Intrinsic motivation. Ito ay ginagawa ng isang bagay dahil sa personal satisfaction or enjoyment or interest. Example dito ay dahil gusto mong matuto at yung baga, hindi ka doon after lang na as a student, kung ikaw ay estudyante, hindi ka lang after doon sa grades, but dahil gusto mong matuto. Okay.
Extrinsic motivation, ito ay galing sa labas naman. No? Ginagawa mo isang bagay dahil sa rewards or recognition or pressure. Sige, next slide tayo. Okay, punta tayo sa personality. Personality refers to a unique pattern of thinking. Ito yung pattern ng ating pag-iisip, itong ating pakiramdam o pag-uugali na naging basehan kung paano na iba ang bawat, di ba, isa sa atin. At ito yung tinatawag natin theories of personality. Ito yung psychoanalytic theory ni Sigmund Freud, the father of psychology. And personality, ito yung, mayroon siyang three parts of personality. Ito yung id, super ego and ego. So yung id po ay pleasure seeker. Gusto agad yung satisfaction. And the super ego is the moral. Ito yung nagsasabi yung kung tama ba yun or mali yung ginagawa mo. Or the ego is the reality balancer. Ito yung parang nagko-compromise, naghahanap ng compromise. Okay? Kunyari, example, no? Nagda-diet ka, and then nakita mo yung cake, gusto mong kumain ng cake, yung id mo, nagsasabi sa'yo na kainin mo na, masarap yung cake, nakikita mo. Yung super ego mo naman, nagsasabi, bawal kasi hindi healthy yung cake. No? At yung ego mo, sige, maliit na slice lang. So ito yung compromised balancer eh, yung ego eh. Sige, maliit lang naman na slice. Okay. So, traits theory, ang personality daw ay binubuo ng mga stable traits or katangian or consistency at ibang ito yung the big 5 personality traits. The openness o pagiging creative, open to new ideas, or conscientiousness or pagiging responsible, organized, or extroversion, pagiging outgoing, energetic, agreeableness, pagiging kind and cooperative, and neuroticism, pagiging moody or easily stressed. So example po kung mataas ka sa extraversion, mahilig kang makisalamuha at sumama sa group activities. Ang tawag po doon yung extraversion. So kung mataas ka sa conscientiousness naman, lagi kang handa at maayos laging organize ang gamit mo. Or, yun yung mga example ng sa extraversion. So humanistic theory, sa humanistic theory naman, ito ay nakapokus sa free will, no? Personal growth. Ito yung iba't ibang klaseng personality ng iba't ibang mga scientists na kung paano nila na-create yon at nasabi. So yung self-actualization, yan. Social cognitive theory, personality develops through interaction ng tao, environment at behavior. Actually, pare-parehas naman halos ang nila eh. Yan. Personality. Ayan. So actually, para pare-parehas lang ang nila yung mamaya meron po tayong gagawin. Sige, para mas matutunan natin yung iba't ibang mga test. Dito naman sa unconscious mind, so yun nga ayon kay Sigmund Freud, ang conscious mind ay ito'y bahagi ng ating kaisip-isip na hindi natin direktang nakokontrol o namamalayan. Pero ito po ay nakakapekto sa ating mga nararamdaman at kilos. So ito yung mga katangian ng unconscious mind. So ito po ay, nandyan po yung mga memories, yung mga emotion, desires, or may mga fear o takot na masyadong masakit, no? Kahit na hindi ka tanggap-tanggap para sa atin. Pero ito po ay, yun nga, sa ating conscious mind, nakakapekto ito sa ating behavior kahit hindi natin alam, no? Lumalabas minsan ito sa, minsan, kaya nga, di ba, yung natutulog ka, nanaginip ka, or nababanggit mo minsan, nagsasalita ka. So ito po yun, no? Dahil sa mga memories or mga emotions. So halimbawa dito, no, yung isang traumatic experiences na naranasan mo nung bata ka pa. Hindi ko alam kung lahat po meron kayong mga traumatic experience nung bata.
Kaya nga, di ba, yung iba hindi mo na maalala, pero nakakaapektuhan ito yung magkaroon ka ng takot o yung ugali mo. Sa ngayon, noon, naapektuhan yung ugali mo. And dreams, kapag, yun nga, na naginip ka tungkol sa isang bagay at hindi mo naman na siya inisip araw-araw, so maaring ito ay galing sa unconscious mind. Yung tinatawag nilang, Freudian sleep. So halimbawa, gusto mong sabihin na I'm glad you're here, pero nasabi mo, I'm mad you're here. Parang hindi mo naman sinasadya, pero nadulas, no? Yung sinabi mong ganon. So unconscious feelings, ito ay lumalabas na hindi mo naman sinasadya. And automatic reaction, so bigla kang, ano ba to? Ayun. So yun po yung mga halimbawa, sa unconscious mind, conscious. So nakikita natin yung hindi ko makita sa laptop. Yung conscious, thoughts and perception. Tapos yung mga pre-conscious and unconscious na sa baba, nakatago. So ito yung mga di natin namamalaya, nasasabi natin minsan, di natin sinasadya. Okay, traits. Sige. Punta tayo dun sa sa bandang baba. Okay? Ancient temperament or Hippocrates, the oldest personality theory that is still used today in counseling and personality workshops. Okay, so yun po yung nakalagay dyan. Sanguine, the cheerful, sociable, talkative. Choleric, the leader type. Ambitious, strong-willed, and the phlegmatic, calm, relaxed, peaceful, and the melancholic, serious, perfectionist, and thoughtful. So, bibigyan ako ng activities para lang po malalaman natin kung saan po kayo dyan sa temperaments na yan, sa four temperaments. Lahat po ba may ballpen? 1, 2, 3, 4, 5. Di ako sure kung magkakasya po. Kung magkakasya po sa inyo yung Palagyan po ng pangalan. Tapos kung wala kayong ballpen, pwede sa cellphone na lang, notes. Ipa-flash ko na lang po ito. Ayan. Kung meron kayo sa cellphone na notes, ba't ba ang late dito sa laptop ko? Laki-laki lang ng screen. Okay. The four temperament test. So piliin ang number na pinakatotoo tungkol sa iyo at bibilugan. Ba't ganyan ang spelling? Bilugan. Okay? Basa po ba sa likod? Yung po, yung sa papel po, meron po yung may ganon, parang may, oo. Baka kasi pag English, mahirap yung, 1 to 8 po, ito po yung set A, A po yan. Ray, balik ka, back ka. Nasa C tsaka D ka na. Balik ka muna sa... Okay. Wala na? Hindi ka... Okay. Sorry, hindi pala Ano na lang sa cellphone sa cellphone. Kung may cellphone po kayo doon sa notes nyo, ilagay nyo lang po 1 to 8. Itong 1 to 8, letter A. Tapos yung sagot nyo lang doon, 1, 2, 3, 4. Kunyari, madali akong makipagkaibigan. So saan ka doon sa 1, 2, 3, 4? Hindi ako yan, medyo ako yan. Madalas akong ganun. Talagang ako iyon. So, kailangan po yung sagot nyo dapat tama. Okay? Huwag nyong sagutin na hindi kayo sigurado. Kasi Tagalog naman, naiunawaan naman natin, di ba? Ayan. Pumili lang po ng number kung saan yung pinakaakma doon sa inyo para makakuha tayo ng tamang result. Okay? Kasi mamaya po, i-interpret natin, makikita ninyo kung saan, anong klase kayong, yung personality nyo. Kasi nga, di ba kanina sinabi ko na
Bakit siya ganito, tahimik, ganito siya, maingay. So, iba't iba ang personality ng tao. So, dito natin malalaman kung saan ka doon. So, lagay niyo lang po yung, di ba 1 to 8? Dito kasi sa letter B, 1 to 8 din pero tuloy-tuloy dito sa papel. Tapos mamaya, i-compute nyo po yung score nyo sa 1 to 8, kung ilan po ang score nyo. Ito-total nyo lang. Set A, set B, set C, D. Po? Ano po, add lang po. Plus po, plus. Kunyari, ang mo, mabilis ako makipagkaibigan. 4, ang mo dyan, ang tamang sagot sa'yo. Sas mahilig akong magsalita at magkwento. Sabi mo, 2. So, i-add mo lang yon 6, total of 6. So, since 1 to 8 yan, doon natin makikita kung saan po ang personality nyo. Okay, tapos na po ba sa dito? Yung mga walang papel? Nagdo-notes lang. Dapat pag kayo, kahit sa phone lang para matis malaman nyo kung anong personality ninyo. O, set 2 na po kayo. Diretso na po kayo sa set 2. Nung 9 to, eto. Ayan, 9 to 16. Set 2 po yan. So, dito po ang score nyo, 20. Okay. Na-add naman, no? 1, 6. 14, 12. Nice. Tama po yan. Basta ito-total nyo po kung ilan ang inilagay nyo. Meron pa po, C at saka D. Tapos na po ba lahat yung hindi pa daw po tapos. I-review nyo muna, baka yung sinagot nyo ay baka hindi kayo yan. Talagang dapat yung swak talaga doon sa nyo. Oh. Yung iba dito nakapag naman nakapag-test na rin. No? Pero actually nagbabago-bago yan. Habang nagkakaedad ka, nagbabago po. Si Pastor kaya, kaya ang dito? Pastor, dapat tag-exam din po kayo. Para malaman namin. Hindi kasi dito, since tayo ay may mga ministry na kinabibilangan, so dito po ay para malaman natin kung paanong approach ang gagawin natin sa ganitong tao. Di ba? Hindi naman lahat tayo dito kasing ugali ni Mami Linda. Di ba? Hindi naman lahat kasing ugali ni... Kaya iba't iba. Tapos na po ba sa set A tsaka B? Hindi pa. Sige, lagay nyo lang po yung score nyo sa set A tsaka B. Score lang. Kunyari, kung ano yung rate nyo doon. Tapos ito-total nyo yung set A. Tapos mamaya meron tayong interpretation. Yung scoring. Okay, tapos na. Set A and B. Wala pa. Si Ate Jing pa talaga. Alam ko na, i-interpret na kita. Mukhang sanguine ka eh. Okay na, set A, set B? Hindi pa daw.
Hindi po A lang po. Total nyo lang po yung A, tapos total nyo rin yung B. Dapat hindi nyo po i-total ang A and B ha. A lang. Kung ilan, tapos B naman total din. Ito, ang bilis ni Ate Marife. So meron po siyang combination po siya. Kasi mamaya po. Okay na tapos na para makalipat na tayo sa C tsaka D? Hindi, mamaya nyo nalagyan ng total. Mamaya na kayo mag-total. Okay, lipat mo na Rai, C and D. Para makapagsagot na sila. Wala, 2:00 na. Dapat tama po talaga yung sinasagot nyo para maging accurate po yung interpretation, yung result. Hindi ngayon din kasi yan, Mi. Bawat set po ay may lalagyan nyo ng total kung ilan ang nilagay nyo. Sa papel naman, nakalinya na yan, tapos ito-total nyo na lang. Yung bawat linya. Isusulat yung score. Bawat, pwede mo na total kung tapos na. Kunyari ito, lagay mo na ng total dito. A, B, C, D yan eh. Per set. Doon po sa tapos na mag-total, ilagay niyo po yung kung ano yung highest score nyo. Highest score, doon sa mga tapos na. Yung per set po, per set. Ilagay niyo na lang po dito yung ayan, ibilugan niyo na lang po. Ibig sabihin niyan yung highest score nyo, pwedeng dalawa ito 27, 28, 27, so ibig sabihin dalawa. Hindi po ipa-plus lahat ha. Per set po ang per set po. Ha? Ha? Kayo lang po ang makakaalam mamaya. Ang ko lang, ipa-flash ko lang po yung temperaments, yung personality. Kayo pa rin po ang niyan, hindi ipapasa sa inyo. Hindi po ito total lahat. Per set po ang total ng score. By set po, by set. Oo. Hindi kasi mamaya sa counseling, papasok kasi tayo sa counseling. Kasi mamaya, kunyari ito yung temperaments mo, paano mo siya i-approach sa counseling? Kung ganito yung temperaments niya, yung personality ng isang tao. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng personality, iba-iba. Tapos lalagyan natin mamaya ng twist, no? About biblical naman. Para kung anong ministry dapat sa'yo, pag ganito ang temperaments mo, kung anong ministry ka dapat, mas medyo ito yung pinaka-strength mo na ministry na papasukin.
Ah, sige, sagutan nyo lang muna, then mamaya na kayo mag-score. Ito po yun. Hindi ko pala nalinyahan. Tama, 1 to 8, tapos 8 to 16, 16 to 24. Tama po yan. Hindi ko lang nalinyahan. So, ang mataas po sa inyo, ano po? 30? Okay, 30 po. Ito po yung strength. Ito yung pinaka-ano nyo. 30. So, wala siyang close eh. Kung may 28, 29, so yung pangalawa. Pero malayo siya eh. Malayo siya. Yan, dalawa sa'yo. Dalawa. Bakit may dalawa? Okay. So, dalawa dalawa sa'yo. 22 tsaka 20. Ito, dalawa ang mo, temperaments mo. 20, 22. Temperaments mo, yung combination. Kasi mamaya explain natin. Yung personality mo ba? Yung kung sino ka. Wala akong salamin. Ano ko lang yan. Ikaw mag-ano niyan, i-interpret ko lang. Tapos na ba si Andy? Okay, sige, punta tayo sa results. Ayan. Ito yung result interpretation. The highest score, ito yung dominant temperament mo. Yan yung highest score. Kunyari, 30 tapos may 27 ka. So dalawa. Dalawa yung dominant mo. Mas mataas yung siyempre, yung kunyari 30 ka, yung isang mo, tapos 27 pangalawa. Sa ano po ito ha? Sa papel po ito. Yung sa papel po. Yung sa inyo, set A, yung sanguine, set B, choleric, set C, melancholic, and phlegmatic, set D. Okay, so next slide tayo, Rai. So ito po yung temperament description. Sino po dito yung mataas ang sanguine? Mataas ang score ng sanguine? Sino pa? Konti. Combination. So ang sanguine po ay cheerful, friendly, talkative, or enthusiastic. So mamaya po mayroon pa po yung kasamang twist, no? Pag ikaw naman ay choleric, mataas yung choleric mo, meron kang strong leadership, decisive, good, goal-oriented. So, melancholic, thoughtful, organized, sensitive, and perfectionist. Okay, so phlegmatic, calm, patient, peaceful, and loyal. So maraming tao ang may combination ng dalawang temperament. Halimbawa, sanguine choleric, melancholic, phlegmatic, or choleric. Ito po yung twist, no? Ito. Yan, next slide po. Basa ba? Ito po yung lagyan natin ng twist. Okay, sanguine, ito po yung strength nyo, no? Encourager, ikaw ay encourager. Tama po ba? Sa mga sanguine, ikaw ay friendly evangelist, joyful worshiper, bring excitement to the ministry. Pero ang weakness mo, easily distracted, emotion-driven, inconsistent, may struggle with discipline. May struggle. Ito yung weakness mo. So, parang sa dito nakalagay Bible characters, ikaw ay si Peter, katulad si Peter or the Samaritan woman after meeting Jesus. So, ministry fit sa'yo ay evangelism, youth ministry, or hospitality, or worship ministry. Sa sanguine, o yan, may life verse pa, rejoice in the Lord always. Sa choleric, sino ang sa mataas ang choleric? Ayan, choleric. Ang strength nyo ay natural leader. Tama? Visionary. Courageous. Ay, ikaw talaga, may.
strong decision maker. Pero ang weakness mo can become controlling. Aray mo. Mami, result dyan eh. Oh? Can become controlling. Ayan o. Weaknesses. Oh. Di ba? Impatient. Proud. Harsh in words. Aray mo. Harsh in words. Oo. O diba? Tukma. So, ang pinakaano mo, parang Bible character si Apostle Paul or si Nehemiah. Ministry fit. Yung? Okay, sige. Lahat ng sanguine tayo. Para makita natin. Sanguine. Yung mataas ang score nyo sa pinakamataas na score. O, sino pa yung pinakamataas dyan na score? Dito, sa side na to. Walang nagaan. Set A lang muna. Kumbaga yung sa set A, B, C, D, alin doon ang pinakamataas nyong score? So, pinakamataas, kunyari, set A ang pinakamataas, sanguine ka. Kunyari, choleric ka, yung pinakamataas, yun ang personal temperaments mo. Hindi kung, alin ba ang total ng score nyo na mataas? Sa set A, B, or C, or D, ang pinakamataas? D. Basta, lahat, yung bawat set, alin doon ang pinakamataas niyong score? So, dapat ang temperaments mong dominant. O, lahat ng sanguine. Ha? Babalik sa Ryan. Balik daw sa score, Ryan. Ayan. Scoring. Kaya pala yung iba hindi tumatayo. Di rin na yan. Sa papel po yan. Nasa sa papel po yan. Alin po dyan sa set na yan, mataas ang score nyo. So pag mataas ang score nyo yun ang dominant temperament mo. Nuggets na po ba? Naintindihan na? Huwag nyo po ito total lahat yung sanguine, choleric, melancholic. Hindi po yun. Per set po ang total. Alin doon ang mataas? Okay na ba? Pass na tayo dito? Okay, Ryan. Doon tayo, yan, dyan. Okay, tayo po lahat ng choleric. Lahat po ng matataas ang choleric. Ate Marife, Mami Linda. Sino pa? Wala ng choleric? Choleric, ikaw? Mataas ang score mo, choleric? Kasi pwedeng dalawa yung dominant, hindi nagkakalayo sa sanguine or sa isang set. Choleric ka? Si Papa Pete, pares kayo may choleric? Ay, kaya pala talagang nagkakasundo kayo. Compatible. Parehong mga harsh in words. Parehong controlling. Ay, naka-live pala tayo, sorry. Tayo lang naman. Okay, tapos, okay, alam niyo na yung mga, next. Melancholic Christian. Ito yung mga deep thinker. Organized servant. Sensitive to people's needs. Faithful worker. Pero ang weakness ng mga to ay overthinking. Madaling ma-discourage. Very perfectionist. Takot silang mag-fail. So dito po sa Bible characters, Jeremiah and Thomas. Sa ministry fit, teaching ministry and counseling and writing or prayer ministry or intercessor. So what? Ayan. Sige, sa mga phlegmatic, sino po ang phlegmatic? Okay, tayo po ang mga phlegmatic. Daming phlegmatic. Mga problematic. Okay, ang phlegmatic po ay mga peacemaker, patient, listener, faithful helper, loyal servant. Pero ang weakness nyo naman ay ayaw nyo ng confrontation. Ina-avoid nyo yung confrontation. Passive at times. May lack initiative.
can become complacent. Ayan, si Barnabas Abraham, Ministry Repeat, Counseling Support, Care Ministry, Prayer Support, Follow-up Ministry. Okay, meron po tayo dito sa next. Hindi pa ba? Melancholic, sige, melancholic ulit. Si Bong. Walang dominant, yung medyo mataas din. Dalawa. Yung mga dalawa. Ayan. So, ang una mo ay... itong dalawa. Oo, kasi dominant dalawa eh. Yun. Kayo din, ikaw din, Bong. Si Yang. Melancholic lang. Deep thinker, grabe. Ikaw, dalawa ka din? Ay, si Atineri, deep thinker. Ikaw? Oo nga, halata naman sa mga personality niyo din. Kahit na yun talaga kayo. So, phlegmatic, yung kanina, ang daming phlegmatic. Ito po yung next slide natin. Ito sa counseling. Ayan. So, pagdating po sa counseling, ang sanguine po, yung approach po, di ba sila ay masayahin, friendly, emotional. So, how to counsel pag ikaw ay, ang kina-counsel mo ay, ang temperament ay sanguine. So, dapat as a counselor, dapat you listen patiently and you help them focus, encourage consistency, and give loving accountability. So, bakit ganito po ang approach sa mga sanguine? Kasi they are emotional, they are expressive, at madali din silang ma-excite, no? Mabilis ding makipag-connect. Pero dahil mabilis din silang ma-distract, kailangan din nila ng counselor na mahaba ang pasensya. Okay? Yung nag-i-encourage, no? Ayaw ng mga sanguine yung sobrang harsh magsalita, no? Kasi emotional sila. So kapag masyadong matindi ang correction, ito po, mabilis silang ma-discourage. Maaring umiwas o mawalan ng motivation, no? Sa kanilang ginagawa or sa ministry. Mas effective sa kanila ang encouragement, affirmation, and gentle reminders. So kailangan silang tulungan na maging discipline, maging consistent, hindi puro emotions ang basehan. At yung common struggles dito ay yung emotional decisions. No? Minsan, nagpapasya sila base sa feelings kaysa sa wisdom. Okay? So halimbawa, excited siya sa ministry ngayon, kinabukasan ayaw niya na. Ako sanguine din ako. So kailangan ng turuan sila ng yung prayer, wisdom, and consistency. Kailan po as a counselor, kailan niyo po ituro to sa kanila. Kasi there are lack of discipline. Madali silang magsimula pero hirap magtuloy-tuloy. Example sa devotion. 3 days devotion, pagka wala na, hindi na consistent. At pagkatapos nawawala. So kailangan ng accountability sa counselor, kailangan ng follow-up, no? Bilang counselor, ito sa mga sanguine. And they are easily distracted dahil energetic sila at sociable sila, mabilis silang mawala ang focus. So, maraming sinisimulan at kaunti naman yung natapos. No? Halimbawa, yun po yun. They are easily distracted. So, ang counseling goal, turuan silang mag-focus at mag-prioritize. So, yun po. And ito yung pinaka-counseling tip, no? Sa mga sanguine person temperaments, correct with love and encourage, not humiliation. Pag ikaw naman po ay choleric, sa ano pong approach? Pag ang kina-counsel mo ay choleric temperaments niya, they are strong, di ba? They are leader, determined. So paano sila mag-counsel? Be direct and honest. Tama ba, Mami? Challenge them respectfully. Teach humility and compassion. Encourage teamwork. Yeah, so bakit kailangan ganun ang approach sa mga choleric? Ang choleric kasi ay they are natural leader, strong personality, confident, independent. Hindi effective sa kanila ang yung paligoy-ligoy, no?
yung weak na counseling, hindi yun effective sa kanila. Mas nire-respeto nila ang direct communication, honesty, and clarity. Pero kailangan ding may respect, no? Hindi sila kinokontrol, hindi pinapahiya or kailangan matutunan ng choleric yung kailangan daw may humility, listening, compassion, and submission to God. Kasi nga yung common struggles nila, mataas po ang pride. Dahil confident sila, minsan feeling nila tama sila lagi. So halimbawa po, hirap tumanggap ng correction. Gusto sila lagi ang masusunod. Sorry na po. Kailangan turuan ng humility. Okay? Ito yung common struggles ng choleric. Sila po ay anger. Laging nagagalit. Mabilis ma-prostrate kapag mabagal ang tao. Ay, Mami, hindi ko to Hindi ko to research lang po ito sa Hindi porket nakikita ko lagi sa MOH, ito yung nilagay ko, hindi po. Mabilis ma-prostrate kapag mabagal ang tao. Pag hindi organized, hindi serious ang iba. Oh? Nagagalit ka agad po ang mga choleric. Ay, tama ba? So, ang counseling goal sa mga choleric personality, self-control and patience. So, kailangan po ng self-control. At ito rin po yung kanilang common struggles pa, control issues. Gusto sila ang may hawak ng sitwasyon. So ayaw na mag-delegate, gusto nila sila ang masusunod. So kailangan ng matinding maintindihan, no? God is the ultimate leader, and the counseling tip dito sa kanila ay challenge their character, not just their behavior. Okay. Next melancholic naman. Okay, makinig po lahat ng mga melancholic. Pagdating po sa counseling approach, they are sensitive, they are analytical, thoughtful, and how to counsel them. Pag ganito ang mga personality nila. So, listen deeply, be gentle and patient, help them avoid overthinking, and encourage grace over perfection. So, bakit nga ba ganito ang kailangan na approach sa kanila, ang mga melancholic? Kasi they are deep thinker, they are sensitive, they are emotional, internally, and they detailed-oriented. So kapag harsh ang counselor, mas lalo silang nagsasara. No? Hindi sila nag-open. And mag-overthink na yan sila. At magkakaroon ng mag-self-condemn. No? Kailangan nila ng safe environment, understanding, and reassurance. Kasi mahilig silang mag-analyze. Kaya minsan, sobrang mag-isip, sobrang mag-alala. Perfectionist. Kailangan silang tulungan na magtiwala sa grace ng Lord and hindi maging sobrang hard sa sarili. At ito yung kanilang common struggles pagdating po sa mga melancholic. Anxiety, overthinking. So laging iniisip, paano kung mali ako? Paano kung mag-fail ako? So ganun po ang kanilang laging iniisip. Pagdating po sa counseling goal, ito yung faith over fear. So dapat yung counselor magiging creative pagdating sa mga ganitong klaseng personality. Fear and failure. Dahil perfectionist, so takot silang magkamali. So ang resulta, hindi na lang sila kikilos. Kasi inuunahan na ng takot. So kailangan muna ng encouragement. And another struggle nila is discouragement. Mataas po ang standard nila sa sarili, kaya madaling ma-disappoint. Tama ba? Mga melancholic, mataas ang standard sa sarili. Kailangan lang maalala as a counselor, yung God values progress. God values progress at hindi yung perfection, not perfection. So sa counseling tip, speak truth gently and patiently. Phlegmatic counseling approach naman, ito yung mga phlegmatic personality, sila ay kalmado, peaceful, patient. So paano po natin sila ika-counsel? Diba? Encourage participation, help them express feelings, motivate them to act, build confidence. So bakit po kailangan yung approach ay ganito? Kasi ang phlegmatic ay mga tahimik, no? They are peaceful. Pero madali silang pakisamahan, yung mga phlegmatic. Pero minsan ayaw ng conflict. Ayaw din nila ng pressure. Kaya hindi sila expressive.
Kaya mahalaga na i-encourage silang magsalita, tulungan silang mag-open up at bigyan ng confidence. So hindi sila kadalasang aggressive, kaya minsan sila ay passive, no, walang initiative, takot sila sa mga confrontation, kailangan silang ma-encourage na tumayo sa tama, no, at magsalita kapag kailangan at kumilos. So ang common struggles nila, so passiveness, ang passiveness ito yung hindi siya kumikilos, hindi siya nagsasalita, hindi nagdidesisyon, kahit kailangan ng o kailangan pang gumawa ng action, hindi sila ganon, no? Halimbawa po sa ang passiveness ay alam mong kunyari sa bahay, no? Alam mong may problema pero tahimik ka lang lagi. No, hindi ka tumutulong hangga't hindi inuutusan. O pag sa church naman, kung may napapansin kayo, may calling ka pero ayaw mong mag-step forward. Nakikita mong may mali pero ayaw mong magsalita. Or pagdating naman sa relationship, lagi kang okay lang kahit nasasaktan ka na. Hindi mo sinasabi ang totoong nararamdaman mo. Minsan, sobrang kalmado hanggang wala ng action. Di ba? Alam ang tama pero tahimik lang. Halimbawa. So, ang counseling goal dito is yun nga, biblical courage. So, yun. Isa pa sa struggle nila, avoiding responsibility. Ayaw ng stress or pressure, kaya minsan umiiwas. So, kailangan turuan ng faithfulness at initiative. At another struggle nila, fear of conflict. Ayaw nila ng away, kaya minsan hindi nagsasabi ng totoo. No, nagpaparaya kahit mali, no? So, as dito counseling tip natin, help them to move from comfort to commitment. So final reminders for sa ating counselors. Hindi layunin ng counseling na baguhin ang personality ng tao. Ang layunin ay matulungan silang lumago, no, sa Lord, magamit ang strength nila ng tama at ma-overcome yung mga unhealthy weaknesses. So lahat naman po ay nadaanan lahat ng personality natin, Mayroon bang hindi pa nakakakuha? Baka naman mayroon pang nagko-compute pa dyan, Ay, tayo nga yung dalawang dominant na temperament. Si Sunday, si Bong, si Joshua, si Michelle, at saka siya. So lahat naman na, Si Shelly, anong mo? Dominant? Ako din, sanguine at saka phlegmatic. Dalawa yung Pero actually yan naman po ay nagbabago din naman na pag nagkakaedad. Siguro maganda dito since natakil natin to. Anong tawag dito? 4 types of personality, temperaments. Ayun, temperaments. So ibig sabihin ba nung nakita nating sarili dito, okay na ito? Or anong kinalaman nito sa Christian growth natin, spiritual growth natin? Para bang ganito, kung halimbawa may nakita tayo sa ating kapatid na yun yung personality niya. So para bang, di ba sabi nga, anak kay Kristo, di ba? 2 Corinthians 5:17, if anyone in Christ is a new creation na. So, somehow, baka kasi magkaroon ng taas ng expectation na hanggang ngayon, ganyan ka. Di ba? Nagkakabatuhan na, paano nangyari yun? Tagal mo naman ang palataya, ganyan ka pa rin. Siguro, isang lang to, para itong salamin na kung saan man tayo ngayon, of course, may binago naman talaga si Lord sa buhay natin. Pero hindi naman kasi ito basta na porket na born again tayo, lahat ng negative, lahat ng pangit, totally nawala. So ito, ine-expose lang nito na somehow, meron pa rin talaga tayo. Na something na hindi pa tapos si Lord sa buhay natin, continuous pa rin yung construction sa buhay natin. Kaya kung ano man yung weakness na nakikita natin, base doon sa, di ba, yun, kasama yun sa natin. Kaya dapat pa rin. After all, may strength naman, may weakness din. Siguro doon lang tayo sa strength titingin masyado pag Tama. Kahit sabihin natin mananampalataya na tayo, so meron pa rin talagang mga, yun nga, oo naman.
Lalo pag yung mga nabibigla, ano, yung... Hindi, totoo yun kasi lalo pag yung environment mo, kunyari, galing ka sa bahay, magulo ang isip mo, may away na nangyayari, tapos pagdating mo sa church, so talagang definitely maapektuhan po yung mood, no, yung behavior. Kasi nga, yun nga, tao lang din naman talaga tayo at saka meron tayong emosyon, hindi naman tayo perfect. So, meron pa rin ba tayong mga bagay na dapat, pero itong mga bagay na to, let's say, ito yung weakness mo, ito yung struggle mo, pwede naman i-improve eh. Nasa sayo naman yan. Oo. Mm-mm. Oo. Yes. Oo. Oo. Tsaka, oo, parang hinahawakan mo yung ganong ano. Eh, ganito talaga ako. Siyempre, nasa ano naman tayo, tayo ay mananampalataya. Pero pag tayo ay may hawak na mga tao na bago pa lang sa Lord, so ito talaga yung makikita mo sa kanila. So anong approach ang kailangan mong gawin para hindi naman sila ma-offend, di ba? At yun nga, susukuan mo talaga. Di ba, marami na tayong mga disciple dito na sinusukuan kasi nga, ganito yung personality niya. Yun nga, kailangan natin maintindihan yung factors na bakit siya ganon. Di ba? Pwedeng sa family, pwede sa environment, di ba? Yung social, yung childhood niya. So, lagi natin iugatin yung childhood hanggang sa lumaki siya, ano yung pamilyang kinalakhan niya, baka ito naman talaga ay broken family. So, maraming factors po. Pero, dahil nga alam naman natin na tayo ay binabago ni Lord, so lahat naman po yan ay magbabago eh. Kakaroon ng change. No? Lalo na kung nakapag-encounter na, di ba? Ang kailangan lang talaga yung maganda nga to ano sa mga ano rin sa disciples nyo. Para makita yung paano sila i-handle. Kasi 'di ba I'm sure na sa grupo nyo may mga maiingay, gusto lagi ng masaya, yung mga sanguine yan eh. Ayan Oh, ano bang ano niya? Baka ano siya? Feeling ko sa melancholic penguin. Sige, move tayo. Medyo wala na tayong oras. Sige, pero ito lang naman yung basic lang. Sige, ano na lang natin, no? Dadaanan na natin yung ibang mga lessons. Sige, next slide na, Ray. So, psychology approach by generation. So, ito yung mga baby boomers. Pag kayo po ay pinanganak noong 1946 to 1964, so, ang personality or traits mo are you are disciplined, you are hardworking, and value-driven, and loyal, and career-focused. So, yung strength mo, you are family-oriented, patient, good, at saving and planning for the future. Kaya lang, yung weakness mo, struggle mo to adapt to new technology. So, yun po yung mga senior, no? Hirap po mag-adapt sa new technology. Sometimes resistant to change, fear of becoming irrelevant in old age. So ang approach po dito, humanistic and existential therapy, help them find meaning in life and fulfillment even during their senior years. So example po dito, intervention guided reflection on what legacy do you want to leave behind. So or counseling on retirement adjustment. Sige, next po. Iyon. Ay, balik daw, Ray. Balik kasi may picturean. Ay, nasa GC na. Nasa GC. Apo. Sige, next. Generation X, ito po yung mga pinanganak noong 1965 to 1980. So usually yung personality traits nila, they are independent. Tama po ba? Realistic, practical, often balancing family and career responsibilities. So their strength is resourceful, they are adaptable, skilled, and balancing in multiple roles. So weakness nila ay often stress, poor work-life balance, and may become cynical. Approach, cognitive behavioral therapy or the CBT. So solution-focused therapy po. They prefer concrete result and practical steps. So example dito, example intervention, teach cognitive reframing, basahin na lang ito, negative or self-talk, and create a short-term goal plan for stress management or career burnout.
So millennials, ito yung Gen Y, 1981, 1996. So usually yung personality nila or traits nila, mga techie ito, mga open-minded, purpose-driven, value experiences over material possessions. Yung strength nila, they are creative, socially connected, and open about mental health and flexible. Weakness often experience burnout, indecisive, pressured by adulting and financial instability. So yung approach, positive psychology, mindfulness, narrative therapy, focus on strength, happiness, and sige, example, gratitude journaling. Okay, next. Ito yung Gen Z, no, 1997 or 2012. So usually ang kanilang traits or personality, they are digital native, socially aware, expressive, but vulnerable to mental health struggles. Yan, yung strength, creative, fast learners, with technology and very open to social issues. So yung weaknesses nila, high anxiety and depression rates. Struggle self-esteem, overly dependent on social media validation. So yung mga approach, example, medyo mga ano na yan, for psychology na yan, mga therapy. Okay, next. Gen Alpha 2013 up to present. So yung personality nila, they're growing up with AI, gadgets, and instant access to information. And still formative years. So yung strength, techie, and then are fast learners. No, creative with digital tools. Weakness, short attention span. Potential gadget dependence, lack of interpersonal skills, if not balanced. So yung developmental psychology, play therapy, art therapy, and parenting coaching. So ito yung po yung mga intervention, yung approach na kailangan sa mga Gen Alpha. So intervention should be creative and family-based. Ayan, yung mga example, drawing, role play, or play-based activities. Okay, next. So yung po makikita natin yung ano, mas mataas po yung mental health ng yung self-reported, no, yung mga issues, no, sa Gen Z. Millennials and Gen Z. Makikita po natin kung gaano kataas yung depression, yung anxiety nila. So sa Gen Z po mas mataas tsaka millennials. Gen Alpha di masya. Pwede din. Okay, next. Ayan, ito po sa mga, marami pong branches ang psychology. So, ang clinical psychology po, ito po yung mga nagda-diagnose and treat mental illnesses. So, ang tawag po natin dito, abnormal psychology. So, marami pong klaseng, okay. Hmm. Mm. Ay, hindi dapat, hindi, hindi dapat sa akin. Sa inyo. Ayoko nga. Hirap naman nun pagka ang dami. Ipag ano na lang, idaan sa encounter. So, ang clinical psychology po, isa to sa mga major, no, ng psychology. Nagda-diagnose at nag-treat ng may mga mental illnesses. So ito po yung may mga mental health problems. So meron po tayong ginagawa ditong mga therapies or counseling or treatment plans, no? Halimbawa, no? May isang tao may depression. So minsan po kailangan lang po ng counseling sessions. So pagka nagkaroon na ng mayroon ka ng parang develop na coping strategies at nagbibigay ng safe space para makapag-express siya ng kanyang naramdaman. Ano ba talagang cause? Ano ba na yung pinakaugat bakit siya nagkaroon ng depression? Yun, pag medyo nagsasalita na siya at nagtitiwala na siya sa iyo, doon mas okay 'yon. Okay? So, dadaanan lang natin, no, para lang may idea kayo. Kasi medyo high na to mga topic ng psychology. Medyo di na siya masyadong kailangan naman sa natin . So, kailangan po ng diagnosis. So, dito dinadiagnose mo na ano bang klase. Kasi maraming klase, may types of abnormal psychology, no? May mga mental illnesses. Madami po yan. So, ano pong diagnose doon? And then, kakaroon po ng treatment, no? So, gumagamit po ang therapy
Usually po, ginagamit po yung cognitive behavior therapy, counseling, and rehabilitation programs. At may mga gamot po talaga dyan para sa mga ganong mga sakit. So, minsan po may collaboration with the medical doctors and psychiatrists. So, tawag po doon mga psychiatrists. And dito naman, meron din po tayong mga parang drugs related, mga shabu, yung addiction. So, kasama po yon. At, so sige, next slide tayo. Hindi naman kailangan yung ano to? Ayan po yung mga, usually yung mga mental illnesses, no? Para lang maging aware kayo doon sa mga sakit sa utak. Asan yung number 1? Okay, mood disorders. Diba, ito yung anxiety disorders, psychotic disorders, personality disorders, neurodevelopmental disorders, eating disorders. So basahin na, mayroon naman, basahin na lang yan. Next slide, trauma and stress-related disorders, somatic, okay, dissociative disorders, hirap naman. Substance, ito yung mga drugs related sa substance, and then neurocognitive. Pero yun nga, yung mga, usually po ang common medicine sa mental health or na ina-administer ng mga psychiatrists, mga antidepressants, ayan, anti-anxiety drugs, antipsychotic, mood stabilizer. Ayan. Okay, next. Okay, main causes and biological factors, genetics. So, pag sinabi ting genetic, ito yung namamana, no? No, mental illness can run in the families. Example, yung depression, bipolar disorder, schizophrenia. So, yun, yung brain chemistry imbalances, nagkakaroon ng imbalances sa problems with neurotransmitters like serotonin, yung sinabi ko na dopamine, and can affect mood, thoughts, and behavior. Ito, brain injury or illness, trauma, infections, or neurological, okay, psychological factors, trauma, chronic stress, low self-esteem, and environmental and social factors naman. Ayan, poverty, unstable family relationship, bullying, ayan, discrimination, exposure to violence, war, or disasters. Then, substance use, alcohol, illegal drugs, or even misuse. Ayan. Next. Yan naman, ito naman po ay another, yung sakit na autism spectrum disorder, ASD. Yan, ito rin po ay genetics, often runs in families, and unusual brain structure or connectivity. Meron pong brain development na differences na nangyayari, and also during pregnancy, related risk. So meron pong malaking bagay po, advanced parental age, maternal infections, so exposure to toxins or certain medications. Ayan. Premature or low birth weight, yan, isa din sa mga dahilan. Pag may ADHD naman, yung attention deficit hyperactivity disorder, ito naman yung risk or causes, siyempre genetics, may brain chemistry na imbalances, or brain injury or developmental. Okay, prenatal risk, during pregnancy, nagkaroon ng gamit ng alcohol or nag-smoke o nagda-drugs. And environmental, okay. So intellectual, ito yung mental retardation. So yun din po, risk factor, genetic. Ito yung birth complication, pregnancy problems, during childhood illnesses or injury. So yun po, pwede pong mag-cause. And the Down syndrome, alam nyo naman yung Down syndrome, yung mongoloid? It's a genetic condition, not a mental illness. It happens when a person has an extra copy of chromosomes. So causes and risk, chromosomal abnormality. So yun po yun. Okay. Maternal age, not inherited. Ayan. Sige, next. So pangalawa po yung cognitive psychology, studies, thinking, and memory. Sobra. So, yun po yung isang
Yung mongoloid, di ba, iisa ang mukha nila. Sobra. So yung nakikita natin yung factor, yung genetic, pwedeng kanina. No? At least mayroon lang kayong idea. Cognitive, another branch of psychology. So ito yung pinag-aaralan dito yung pag-iisip or memory. Dito po ay nakatutok po dito kung paano mag-isip at matuto. Okay, isang halimbawa dito ay di ba may mga iba't ibang klaseng yung paggamit ng flashcards or mind maps. Okay, next tayo, perception. Ito. Sige, magtatapos natin sa perception. Perception, so ang definition po nito is the process of how our brain organizes, interprets, and gives meaning to information that our senses, like yung eyes, ears, nose, skin, tongues, receive. Okay, so ang perception po, paano natin makikita, naririnig, naamoy at nalalasan at naramdaman, diba? At ang attention, paano tayo mag-focus sa isang bagay, yung memory, paano natin i-store at nire-recall ang information. And problem solving and decision making, kung paano gumawa ng isang decision or solution. So mayroon po tayong mga example dito. Ito po yung this an optical illusion artwork that can be seen in multiple ways. No? So ayan po. Ano po ang nakikita natin dito? Sa unang tingin nyo, ano pong nakikita ninyo? Ano yung perception? Okay, dalawang babae na matanda, ito yung lalaki. Ano pa? Ilan mo nakikita nyo? Oo. May babae na nakasombrero sa kaliwa, sa kanan naman may nagigitara na lalaki. Ano pa? Meron tong babae doon sa right, sa taas. Parang may At, ano pa? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Goblet. Nakikita niyo yung goblet? Goblet. Nakikita niyo ba yung goblet? Sa gitna? Yung kulay dilaw. So, ano pa? So nakikita natin yung brain natin nag-switch between seeing the big picture at yung mga hindi masyadong, nag-i-switch siya. Switch. Ha? Oo. Okay. So on the right, sige. Pag tinignan natin ng closer, no? On the left, a woman in white dress and head covering sa may kanan sa taas. On the right, a man wearing a hat is playing a guitar. And there's a smaller figure of woman standing in an arched doorway. So between two faces, large face, looks like a goblet base. Okay. So nakita natin kung paano mag-switch yung ating brain. Next slides is yung ito naman. Ano po yung nakikita ninyo? Babae at saka ano pa? May babae, may matanda, maulo, tas may aso. Okay. So nakikita natin yung switching ng brain natin. Hindi siya nakapokus lang sa isa, agad siya sa iba-ibang ito, next slides. Ayan, anong nakikita nyo? Matandang babae, tsaka isang bata, isang magandanda, lahat mo ba yung nakikita yon? O ina-analyze pa ng brain nyo? Nag-i-switch pa ng brain? Okay. Sige, next slide tayo. Ayan, nababasa nyo, di ba, kahit na hindi kompleto?
Okay, okay. Perception, ito yung ano, no? Yung image na pinapakita natin, yung perception isn't just about, yun nga, kung yung nakikita ng mata natin, but it's about the brain interpreting the information. So in psychology, image like this are often used to show that our perception of reality is not always objective. It's influenced by focus, context, and prior knowledge. Yan, yung utak natin laging nagse-separate ng figure. Ano pa? Okay, next. Sige, next. Okay, another ano po, major no ng psychology is counseling. So ito po talaga ay ito ang ginagamit talaga natin no sa church. 'Di ba kasi meron tayong counseling na subject. So counseling psychology focuses on providing guidance and support for personal and emotional concerns. So example ito, helping a college student cope with academic stress and adjust to campus life, guiding a couple through communication problems, to strengthen the relationship. Example lang po ito, supporting an employee experiencing burnout by teaching stress management and techniques. Okay. So hindi ito laging para sa severe na mental illness no gaya ng clinical psychology kundi para sa araw-araw ng buhay ng isang tao tulad ng 'di ba tayo normal tayo na i-stress, nagkakaroon tayo ng relationship issues sa career, sa trabaho, sa pamilya. So ang layunin nito ay para matulungan tayo na mas maunawaan yung sarili natin at gumawa ng mga healthier choices, no magkaroon tayo ng coping skills para sa mga problema, no paano natin ma-manage yung stress, no yung relationship, yung career, self-development. And syempre, yun nga, ang purpose natin is magbigay ng safe space para makapag-open up at mag-process ng emotions. So, turuan na makapag-cope ng mga strategies para mas magiging resilient sa mga challenges at tulungan ang tao na mag-grow personally and emotionally. So, assessment, no? Next is yung roles and responsibilities of psychologist, counselor, assessment, and listening. Listens and attentively to the client. Okay, number one. So considers the client background. Siyempre, yung may problem, feelings, in situations, sometimes uses psychological tools. Okay, questionnaire, self-reports, interviews. Okay, providing a safe space, creates a safe and confidential environment where the client can freely open up. And the counselor remains non-judgmental and supportive. Okay? So, mahalaga po sa ano po, yung assessment, listening, then providing a safe space na makapag-open up sila. At exploring emotions and thoughts. So, help the counselee understand their feelings, behaviors, and the root of their problems. So, why does the person, example po, why does the person always feel anxious? So, ano po yung mga triggers? So, giving guidance and coping strategies. So, teach us practical strategies to handle problems. Example, yung stress management, relaxation techniques, and time management. So, assist the client in setting goals and creating an action plan. And then number 5, referral when needed. So, if the case is more complex or medical in nature, like, for example, yung schizophrenia, suicidal risk, so the counselor refers to the client to psychiatrist or clinical psychologist. So pag ganun po yung situation, kailan po natin sila i-refer sa psychology. Pag nakita nyo, na diagnose nyo, napansin nyo na may mental health issues yung kinakounsel nyo, so pwede po natin i-refer kung kailangan. Next, counselor's code of practice, be professional ethics. So maintain confidentiality. Do not disclose the conversation. So avoid bias or judgment. Respect the dignity of the counselee. So isa po sa mga, ito yan, hindi ko nakakalimutan kasi isa po sa pinaka-code ng counselors dapat, kung ano po yung sinabi sa inyo ng mga
mga bagay na hindi dapat ilabas sa iba at di malaman ng iba, sa inyo na lang po yun, between you and the counseling. So kung nag-open up man siya na about sa kanyang sarili, sa identity niya, so dapat sa'yo lang yun. Huwag mo nang imarites sa iba. So yun po ay professional ethics. Okay? So active, magagawa ba sa atin sa True Vine yun? Pag nag ka ng mga confidential na hindi dapat ilabas, maaasahan ba natin ang na hindi imarites? Hindi kasi number one, talaga to, pinaka-rule as a counselors, no? Dapat isikreto mo na lang sa'yo, wag mo nang sabihin sa iba. Oo, bawal talaga ang marites pag counselor. Kasi pinagkakatiwalaan ka ng mga bagay na hindi nga niya masabi-sabi sa iba o sa parents niya. Sa'yo lang sinabi. Tapos malaman-laman niya na broadcast na lahat. So may tendency po nun, pwede siyang mag-suicide. Okay? So pwede pa magkaroon ng mas malala pang sitwasyon. No, kasi parang lahat ng kahihiyan na broadcast na. Okay? So dapat po marunong po tayo mag-keep ng mga confidential na mga bagay. Hindi po lahat na, porket kunyari, sa asawa nyo, sa anak nyo, ay safe naman to kasi asawa ko. Pero may mga talaga na sa'yo lang. Huwag mo nang i-share. Lalo na kung very confidential yung mga bagay na yon. Okay? So avoid bias or judgment. Respect the dignity of the counselee. Number 2, active listening skills. Use empathic listening. I hear you, I understand how you feel, ganon. So lagi po natin sinasabi yon, yung mga ganong words. And sometimes people simply need someone to listen rather than immediate give solutions. Okay? Yung may ibang mga tao na gusto niya lang may makinig ka lang. Lahat nagsasalita siya ng mga problema. Gusto niya lang makinig ka lang. No, kahit wala kang sinasabi, na-appreciate niya yon, na kumbaga naiibsan yung kanyang problema dahil may nakikinig sa kanya. So, ganun kasimple lang po. At dapat, as a counselor, dapat nakikinig ka lang talaga muna. Hindi yun ikaw yung mas maraming sinasabi. Okay? So, kailangan po yung number 3 ay build trust and rapport. So, show genuine care and be approachable. Without trust, the counseling will not open up. So, napakahalaga po na nag-build tayo ng trust doon sa counseling or rapport. Kaya nga, di ba, pag meron po tayong ganong case sa counseling, di mo agad, ano bang problema mo? Yun agad ang mo eh. Magpa-build ka muna nung trust. No? So, hindi agad yung direct to the point ka agad kayo. And number 4, know your limits. So, as a counselor, cannot solve every problem. I must know when to refer to higher professional, like yun nga, psychiatrist, doctor, or pastor. May tanong po ba? Okay? So, pag yung mga bagay na hindi mo na kaya, at medyo ibang case ito, lalo na mga suicidal, no? Pag suicide po, napakahirap po talaga. Kasi di natin alam yung takbo ng isip niya, no? So pagka ganon, refer nyo sa psychiatrist or doctor or pastor. Okay? Or kung kaya nyo naman isolve, di okay lang. And continual learning should stay updated on counseling techniques and psychological knowledge. There are many approaches like cognitive, ito pang psychology na. So next, okay, ilang minutes na lang. So counselor's code, tapos na yan, Ray. Proper setup of a counseling room. So yung room space, dapat quiet, free from outside noise, so the client can concentrate. Kaya wag po tayo mag-counseling na nasa tabi ng daanan, nasa yung kapitbahay nyo, may nagbibideo, okay, so hindi po siya, hindi po makapag-concentrate ang client. So private, no one else can overhear or enter easily, ensuring confidentiality. So tama po yung natin, no, yung church, meron po tayong counseling area dun sa baba, sa office, or pwede rin kung sa second floor, kung mag-set tayo ng place na secured, na walang, kailang pag maraming tao. Pero hindi siguro Sunday, kasi Sunday talaga,
Lahat occupied yung mga space natin. So, dapat private. No one else can, hindi yun naririnig kung ano yung pinag-uusapan ninyo. Kasi hindi po magiging komportable ang client. So, well, ano to, yung lights, yun, mas preferred yung warm light. Yung, ano lang, hindi masyadong maliwanag. So, Seating and arrangement, so 2 chairs or sofa chairs facing each other or slightly angled. So pwedeng ganun po yung posisyon. Chairs should be on the same level. So hindi po yung mas mataas ang counselor, mas sa baba yung counselee. And yan, basahin na lang po natin yung atmosphere, comfortable temperature, not too hot, not too cold. So minimalist and simple, free from distracting decoration. So parang pag ganitong decoration, parang nakaka-distract yung So dapat plain lang. Yung atmosphere, yung materials, so dapat may notebook or recorder yung counselor for taking notes. Tapos may tissue box, water for both counselor and counselee. And then clock, may orasan and body positioning. Counselor and counselee should be at the eye level. So not too close and often a 45-degree angle. So yun. Okay, next. So ito po yung pinaka parang example. Yan po yung pinaka parang example po sa counseling. So dapat yung position ganyan. Okay? Ayan. So next. Ayan, Johari window model. Ayan. So ito na po ginagamit din to, no? Ang application nito ay ginagamit din sa counseling. So sa open self, alam ng sarili at alam din ng iba, no? So ito yung open area. Ayan, open self. Then sa blind self, ito, hindi alam ng sarili pero alam ng iba. So alam naman natin to, no? Yung parang, minsan kailangan po itong gamitin eh. Lalo na kung dito sa church, sa ministry, no? Kailangan po ito na ipagawa, no, sa mga ministry staff. Kasi baka minsan na alam niya sarili niya na ganun siya at alam din ng iba. Ito yung open area. Alam niya sa sarili na ganun siya at alam din ng iba. Itong blind area naman, hindi alam niya sa sarili niya, pero alam ng iba na ganun yung ugali niya. No? And then yung hidden area, alam niya sa sarili niya na ganun siya, pero hindi alam naman ng iba. Yun. So may mga mga hidden na hindi po nakikita, no, na yung personality mo. And yung number 4 is unknown area. Hindi mo alam sa sarili mo na ganun ka at hindi rin alam ng iba. Okay. So siguro po, sige dito na lang po tayo kasi wala na tayong oras. Okay, meron po bang, sorry medyo mabilis. Okay, any question po? So marami pa actually, no? Marami pa dapat yan. May mga about developmental, educational psychology, industrial psychology, pero yun, wala na tayong oras. So yun lang po. Thank you, Bishop Eric. Kasi more on bishop pala si Eric, sabi ni nung katabi ko kasi hindi pala siya pastor bishop. Nung nag-aaral kami, naisip ko din bakit kailangan yung psychology sa Bible School. So naintindihan natin, kailangan pala talaga kasi para maintindihan mo yung personality ng mga tao, di ba? So, dapat pala nauna to bago yung counseling. Napansin nyo? So, ulit. So, yung magte-testify na na-counselan, paano yun? Ipasa nyo na lang yung mga na-counselan nyo. Ano ba nangyari? Kasi, meron na lamang po tayong, ayon sa curriculum natin, merong 3 na lang. Christian development, pastoral theology, at saka evangelism and mission. So, yun na lamang po na iiwan. So, kaya po yan hanggang bago kami umalis, magkaroon ng commencement exercises.
Sa Sunday, ipapasa ko po si sino magkakasal? Si Joshua. Joshua, ipapasa ko naman doon sa sa Vines yung format kung paano. Ang gagawin po talaga, kasalan. Ayan, may prenup na pala eh. Sila ba talaga kinuha mo? So, yung ginagawa, ganun po, yung may mga nanay, tatay, kukuha ka ng mga artista ha, tapos belo, kasi mismo kasalan, para pag pastor ka na, alam mo kung naranasan mo na ka paano gawin, di ba? Ganun talaga. Kasi nung estudyante kami, ganun din, ginawa namin ganun. So siguro para matapos natin, ito po, may prenup na. Grabe talaga, may prenup na. Listen. Natatawa siguro yung mga nasa abroad natin, tsaka yung mga nanonood. Tapos po, 3 na lang siguro gagawin natin. Kasalan, funerals, tsaka child dedication. Kasi yung water baptism, pinakamadali po, sulubog mo ng ganun eh. Napanood niya naman, madali lang. So, yun po, 3 lang, yung sa pastoral theology. Yan po. Save the date, May 24. Yan po, 1:00 ng hapon. Okay. Brother Bong, dapat may handaan talaga to, may kainan to. Paano? Hindi, kasi 2 hours, kasi kung mapapansin nyo, kasal ko 2 hours lang, pero kuhanin nyo ng 1 oras, di ba? Matagal na yun eh. Dapat may handa, Brother Bong. Alam ka naman pagkatapos walang kainan, hindi pwede yun. Ha? Bring your baon. Sige. Flower girl. Oy, kompleto dapat ha. Yung ring beer. Basta kompleto. Kompleto ba? Sige. Lord, salamat sa aming masayang klase. In Jesus' name, amen. Sala na sa linggo. Woo!